Alright, so saan tayo? Sa Hamdok, no? Yes po. Sige po, punta kayong Hamdok. Pag kiniklik ko yun, meron siyang two-way authentication. Kailangan i-set up. So, kailangan mas piliin ko yung isa. Sign in with 0. Ayan, ito po. Anong tab po yung gamit nyo? Nasa all Kung po ano ba pa. kayo? Processing, review, failed, archive. Nasaan po kayo? Ano pong i-click ko dito? Show folders. Ayan. Nasa all po. So as you can see here, tinry ko lang tignan to just to make sure na nag-sync siya ng maayos sa 0. Okay, so kung naka-check na ito, nasa all siya. Hindi ko lang bakit nasa archive to. Pero so far, sabi niya naman dito, nandito na siya. Yung nag-process kanina niyan eh. Actually, na-receive ko siya from email tapos in-upload ko siya dyan. Sinubukan ko lang. Pero yan lang po yung Ni-receive mo siya ng email? Ano po? Na-receive ko po sa email. Tapos, sinave ko yung PDF sa dito sa PC ko. Tapos, sinend ko siya dyan. Sinave ko siya dyan sa 0. Sa PC niyo po in-upload? O sa Hamdok niyo in-upload then nag-sync siya sa 0? Ganun po, yung second na statement. Okay. Sige po. Okay, so ayan na siya. Nag-sync na siya. Alright, rent. Hamdok. Nag-open lang ako nung dating transaction na may ganyang content din. Kaya, yun. Kaya ganyan ko niya siya. Doon ko siya in-align. Publish na siya. No? So, publish na po ito, no? Apo. Ayan, no? Kita naman dito. Publish on March 2. Okay. So, itong mga nasa review tab, yung mga gagawin po natin. Itong mga to. Itong mga may exclamation mark. Okay. So, let's say for this one, R&R Aviation. So, we need to check kung nag-sync ba siya to 0 or not. Let's say, ano ba to? 76780. 98. Ayun, meron dito. Pero hindi ko alam kung anong date yun. 9. February 9. So, inaantok ako ng ganitong oras. Pero anong oras po kayo nag-work? May client pa po kayong hawak o more on Meron naman. Okay. Wala pa siya. So, for the date na yan, good to. Maganda example to. So, since yan, na-confirm natin siya na hindi pa sync sa 0. So, basically, we can process them all. Alright, so let's start.
So Okay. document type, this is invoice. The Okay. supplier is, yan, meron na ako existing na. Pero kung wala, you can add new supplier name. Okay po. Ayan, Pero just- okay, walang issue yun, no? Kasi tinan mo, RR Avionics, pero sa ano niya, R&R Aviation. Okay lang yun, no? Saka, paano ba siya nag-sync here? RR Avionics. Hmm. Oo, yun, RR. Maliit lang yung R na isa niya. R&R Aviation kasi. Anyway, parang si ano lang yan. Baka ano, Si- hindi niya tinatanggap yung mga special character. Hmm. Ayan. Kasi you can check it naman here sa ABN lookup, remember. Kung doubted ka dun sa name niya. Mhm. Ah, yun. Okay. Kasi may mga trading names sila. Mm. Trade as, ibig sabihin, let's say ang registered is RR Avionics or let's say R&R Aviation. And then ang Mhm. trading name niya lang is RR Avionics. Pwede kasi ganun siya. Okay lang yun. Allowed naman pala yun. Yes, allowed po yun. Thank you. Registered since 2010. Okay, Is this trading name niya R&R? po is RR Avionics. Okay. May makikita po talaga kayong different names here in Hubdoc, especially kung iba-ibang tao na yung humawak dito. So Mm. just use the appropriate supplier name na lang po. The best. Sige po. Okay. So yan, reference number 8793. Basically, you're just checking kung nagmamatch sa data here. So kung hindi, Mhm. change lang naman po. Sige po. The check due date, so 30 days from this date. Okay. Mhm. And then total amount 767.80. Okay, check the currency AUD. Then Okay. GST on expense 10%. 698, 6960, correct? Okay. Scroll down. Okay, kung okay ka na dito, just publish. And then kung Paano paid, po yung purchase tapos okay. okay, publish as pwede siyang Purchase. purchase. Naka-apply sa purchase. Okay, sige, purchase ang word nila dito. Hindi siya bill. Okay, awaiting payment kung hindi pa siya bayad. Basically, awaiting payment na lang muna tayo since marami tayong i-reconcile, di ba? So, kung Para naba- hindi na, para no need na i-park siya sa draft. No need. Oo, diretso na Okay. siya. Na-approve. Sige po. Ano to? Contact. Select contact publisher corresponding contact and okay. RR. Hindi yung nakalagay sa 0. Review. Ayan, so ano yung umiingay po? Saan ba yun? Sa ano po yun? Sa kabila. Yung sa Teams. Ayan po. So, dito yung account code natin. So, account code, this is, ano ba to? Renta ba to? Check natin paano nila kinocode before. Mhm. Aircraft maintenance. Alright. So, hanapin mo lang yan po. Aircraft maintenance. Yun, aircraft maintenance. Okay. So, if yung line item niya po, different account coding, you can use Okay. multiple. Pero kung lahat naman yan, kinocode po nila under one account code lang, pwede na yan. Sige po. Right. And then description, you can just mention me kasi may breakdown pala ito eh. Mm-mm.
So just, okay lang yan. Yung description you can edit naman once nag-sync na siya doon sa 0. Or pwede ka na rin namang magsulat dito. Let's say 50 hourly yung description doon sa task. Kung kasi makopy. Oil. Okay. And filter. Change. Okay, then. Okay. Shortcut mo na lang. Alright. Wala naman tayong customer na nakasign dyan. And then you can publish. Please add a 0 contact. Meron na eh. Ba't ako mag-add? Meron na. Do you want to make changes? No, I just want to publish. Yan. Alright, so yun, mawawala na siya. So, na-publish na yun. So, basically, this is the first part that you need to finish. And medyo konti lang naman ata sila. Ano ba to? So pag may mga, excuse me, pag may mga ganyang invoices, magcha-check lang ako ng previous transactions. Tapos, pwede ko na siyang i-align doon. What if may mga invoices na I'm not sure doon kung saan ko siya i-charge, i-confirm ko na lang doon sa client. Better kung ganun is you need to create a summary of your queries. Ang hirap naman back and forth, isa-isa lang yung question natin, diba? So, yun na lang gawin muna. So, gawa ka muna ng summary for all your queries before tayo mag-submit kay client. Sige po. Yun na lang. Time consuming kasi yung isa-isa. Saka baka find it annoying din sa kanya. Correct. Ayun. So, ganun lang. Just proceed with this. Tuloy-tuloy lang po itong mga pagre-recon nyo lang here. Okay. And then, once po na na-reconcile nyo na itong mga to, yun lahat ay na-sync nyo na lahat to, papunta sa 0, mas mabilis na tayo makapag-reconcile here. So, nalinis na po natin halos yung nandito sa HubDoc natin. Yung mga natira dito na wala siya sa HubDoc, we can do cache coding na. So, mas mabilis na nating mare-reconcile itong mga ito. Okay. Ayan po. So, check natin yung mga nagmamatch na ito. Sige na pag-match nito eh. Kasi, bawa, meron naman palang invoice dito. Tapos, spend money. Pero kapag nag-sync na po lahat galing from HubDoc, nagmamatch na lang tayo. And then, yun nga po, doon natin ma-check din yung mga open invoices, open bills na wala sa bank feeds. Okay, it could be duplicate sila o kaya nabayad sila using other account na wala sa 0. So, yun yung mga part ng queries natin. So, that's part of the cleanup. Alright, so medyo gets na po ba yung HubDoc? Medyo po. So, ito, Miss Kelly, so this one dapat matapos. Meron ba kayong task na gagawin today? Yung urgent task. sa kabila po. Pero Pero dito, oo. So, I suggest you can start with this na. Siguro you can start with the oldest invoice. Mas okay yung oldest eh, para at least na-reconcile natin yung mga luma din. Okay yung latest. So, like, for this one, hindi po lang. Sige. Ang pinapagawa niya kasi sa akin ngayon, pinaparesolve na yung sa soft phone. Sa soft phone. So, yun. Kailangan ko siyang i-coordinate para maging connected na ako within the day. So, soft phone, I think VoIP yata yan. Kaya lang walang guide na pin-provide kung paano ko siya isa-set up. Pwede dito sa laptop, diba? Parang siyang VoIP. So, parang para makatawag ka sa ibang bansa. Ganun siya. Yan. At tatawagan ka nila. Ganun siya. So, kung kailangan talaga ng ganun. I think may bayad yun eh. Parang pinrasis niya na. May credentials na eh. Kaya lang hindi ko alam kung alin yung link na kailangan ko i-open. Di ba may instruction naman po yan?
Wala pong instruction. Quick lang ha. Sorry, off the topic, pero ipakita ko lang din. Okay lang ba? Mhm. Thank you. Alright, so ito yung sinasabi ko sa Hubdoc. Sa Hubdoc kasi hindi naman lahat invoice, yung iba statements. So kapag ganyan, you can just move them. Bawa, ito. Kung tingin natin hindi naman siya invoice, naka-statement lang siya, or Okay. tawag dito, mga email details lang, ganun. Hindi naman. Mukhang Kailangan. hindi naman to eh, di ba? Invoice ba to? Perth Airport, tingnan po natin. Ayun, meron siya. Hindi Ito na. pa lang yung invoice eh. Statement of More account lang siya. Statement. Oo, more on statement siya. January 126.34. Tapos may dalawang invoice, I think. Na-release 63.17. Grabe. Kaya lang, hindi naman siya nakabook. Well, hindi naman siya nakapasok. Wala po. Hindi ko po makita. Ano yun? 126, tama po ba? 126.34. Wala po. Try natin. Baka nandito. Tingnan lang natin kung nabayad na siya. Sige po. Meron siya dito. So baka hindi pa siya nabayad. Zoom up. Zoom in. Tapos wala pa siyang date. Ay, hindi. Ayan, January 1. 2022. Parang hindi naman siya tax invoice, no? Hindi More po. of a statement. So let's just move it as statement. Then, lagay lang po natin kung ano siya per airport. Pwede pala siya. Sarado. Binago na nila yung ano. Bakit dati po ano? Hindi siya ganyan. Dito po. So, ito-drag ko na lang siya since to statement naman siya. Para ma-attach po siya. Okay. Archive. Okay. So, lahat ng statements sa archive po mapupunta. Lahat ng kinategorize mo na hindi mo pinublish. Oh. Archive. Kasi hindi mo naman sila ipapublish. So, dapat ma-save siya doon sa folder kung saan mo siya minove. Gusto naman in-organize nila to.
Ano? January. Bakit kaya hindi na-publish yung mga yan? Hindi, naka-ano na sila. Archive sila. Ano pa? Archive. Naka-archive sila. Nasa archive ako ngayon. So, basically, baka paid na sila. So, yan din yung sinasabi ko. So, dapat naka-check to mga to. Pag naka-check po, na-publish yon. Oo, na-publish. Tapos, matik, mapupunta siya sa archive. Ito yung inano natin. In-archive natin. Yun, add tag. Iba na itsura niya. No? Iba yung itsura ng ano eh. Nanibago ka po. Ayan, na-move na siya. Pero yung isa hindi. Ibig sabihin to process pa niyan to. Kaya naka-unread pa siya ng first.
Pero ang unahin natin review tab. Okay. So yung Sige po. archive, madali na lang linisin yan eh. Sige po. Unahin natin ang review tab. For all documents, review tab. Kasi ang nangyayari dyan, mini-memorize or parang nakaka-capture niya yung previous entries. Mhm. Bawa, yan nga po, Perth Airport. Kung alam niya nang may na-process tayong Perth Airport before, Mhm. pag may in-upload ulit na related kay Perth Airport, automatic. So you can see parang nag-check na lang tayo sa site na to. Mhm. So, ang uunahin po yung oldest invoice tayo. Pagkarin Yun yung natin sa, i-click para ma-sort siya. ayan. Para oldest muna tayo bago yung mga latest. So, for this one, aviation theory. So, tingnan natin paano nila pinrases before aviation. Ang ginagawa ko, sinasabay-sabay ko. Halimbawa, para-pareho silang aviation theory para hindi ako lipat-lipat. Para hindi pa Oo, balik-balik. totoo yun. Pero may mga instances kasi na may nakita ako kahapon may yung Archer field. Meron, kumbaga, hindi lahat ng invoice niya ay pare-parehong ganon. So, iba-iba yung charging niya. Yun, dapat ano ka rin doon, aware ka rin doon. Lalo na iba-iba. Pag halimbawa yung breakdown niya, different line items. I mean, may invoice na ganito, tapos iba yung charging. Tapos pag ganito yung laman, ganito yung charging. Kaya, medyo nagtatagal din ako kasi, yun, binubuksan ko muna yung attachment. Tapos, minamatch ko siya dun sa kung ano yung kina-compare ko siya dun sa existing ko dapat na ibubuk na invoice. Kung tama ba yung yung charging na ginagawa ko. Yun. Parang atas along the way, nakikita ko na magkaiba. Pag ganito yung laman, dito siya charge. Pag ganito yung content, sa iba naman siya charge. Yun. Okay. This one is deposit refund daw eh. I think kailangan mong gumawa ng tawag dito, checklist ng clean up. Okay. I'll try din na gawan kita. Pero para alam mo yung progress mo. Like yan, day 1, day 2, day 3 natin. Para after nito, alam mo na yung susunod na gagawin natin. Ano yung next step. And para meron ka ding proof dun sa client mo na, ito na yung ginagawa ko currently. Yes. And may tracking ka ng progress mo. Progress tracking. Sige. Yan siya. So, deposit nga siya. So, put it there as deposit. Kasi refund siya. This is a refund. So, this is a refund. Due date, it's the same day lang naman. Just use the same thing, 14. Okay natin, 14. Oops. 2021. Sobra. And then GSN expense. Yeah, GSN expense. GST. And then, kasi ano to eh. Supplier naman talaga to, diba? So, i-deduct since nag-refund yung alright, purchase, publish. Kumbaga, matik na na-detect ni Zero. Ayan.
Receive money. Bakit walang receive money dito? Pwede rin kasi itong credit note eh. Ito na lang AR na lang. Kakatagal naman ito kasi. Ayan o, related siya doon sa 7,000 rights. Okay. That's fine. Okay lang siyang i-categorize as as invoice kahit supplier siya. Hindi kaya sila malito. Dapat nga receive money lang siya kasi ano siya. And guys. Kasi i-credit natin to, mag-show as credit note, baka hindi man natin siya ma-match sa ano eh. Sa bank fee. Mm. Pero what was siya? Kulang siya na. Yun, ito siya, credit note niya. Okay. So, AP tayo, no? AP credit. Ay, paano niyo po napalitan? Publish as credit note. Okay. Right? So, hanapin natin siya niyan para makita mo paano siya pag nag-sync. Tapos kapag nag-represent. So, September 14. So, pag ito nag-refresh, punta tayong September 14, dapat mag-match sila. Mga ano kaya yan number 9. Page 9. Ay, sobra na. Sa 65. Yan, Malapit na. 50. Yeah. Ayan, malapit na. Next. Previews. Alright, so September 14 yun, no? Okay, previews again. Yeah. Isa pa. Nakakita lang ng 14. 17 na po. Sana. Dami palang transaction ng 14. Pas na. Excuse me. $16 na. Niloloko tayo nito.
Tama ba tayo ng 2020? Okay. Nasa September na yun siya niya. Try natin. Anong sa amount nun? Ito ba yun? 894? Mhm. Tama ba? 894 ba yun? Opo, 894. Hanapin natin siya. Tama ba? 894? Hindi ko na maalala. Ang bilis ko makalimot. Ayun, 894 po 894. talaga. Ayun, 894. Sure, mas publish na ba siya? Pero na-publish, parang hindi pa nga. Kaya hindi natin Okay. makita. Pero Publish na. naka-ano. Let's try to see it. Ito na siya. Pero Publish na. naka-ano. Let's try to see it. Ito na siya. Ang problema kasi sa credit note is kailangan mo pa siyang bayaran. Oh. Ito yung payment. See? Show. Ano pang ginawa? Okay. Siya nag-show. So, kailangan mong bayaran yung ginawa mong credit note. So, it's 14 September 2021. Paid to Hybrid FA Trust. Other refund. Ang page to? 46. 26. Ayun. Yan. Doon pa lang siya. Okay. Ang process na. Okay. Copy. Next. Basta tayo dyan. Woolworths. Grabe na, isang transaction pa lang. It will take how many minutes? Hindi siya nag-reply dun sa, ano ko dyan, sa email. Which is, ang tinanong ko nga, sabi ko, may mga paper receipts na binayaran usually under this ending, paid with card number ending ganito, ganyan. Tapos, other than dun sa mga account
na-registered sa zero. May iba pa ba silang ginagamit? Na credit card. Hindi na siya nag-reply. Another strategy yung ginagawa ko is like yan, lahat ng Woolsworth muna lahat na ipaprocess ko. As you can see po dito yung mga yellow. So yan yung mga related lahat kay Woolsworth. So yun na muna lahat sabay-sabay para at least diba din confuse yung mind natin. Nag-switch tayo sa ganito, switch ka na naman ng ganito. So at least Paano niyo po ginawa yon na Control F, Woolsworth. Hanapin mo lang. Okay. Then enter lang para makita mo lahat ng Woolsworth. Okay. So matic na i-highlight sila. Yes, automatic. Okay. Thank you. Tanggalin ko Control F. Sige pa. Woolsworth. Okay, so yan. Ganyan lang naman siya. Okay. Sige pa. Tapos enter lang. Okay. So like ito, hindi naman siya receipt lang naman. Under receipt. And then just zoom out mo lang para makita. Ay, zoom in pala. Zoom in. Tingnan mo lang yung reference niyan. Kung wala, okay lang. Skip it. Hindi naman natin masyadong mabasa. Importante dyan yung amount. So 2010. So 2010, read the date, check the date. Madalas hindi rin nababasa yung date dito. Ang question ko lang, Miss Shari, paano natin ma-validate na may ganyan talagang transaction sa bank? Kailangan ba from time to time i-double check natin yung bank statement? Yes. Or ang basis natin lagi yung bank statement. So kung wala siya sa bank statement, binayad siya sa other account. So hindi lang naman isa yung account niya dito, diba? Kasi kapag hindi pa po siya na-process or unreconciled siya, hindi siya mag-show here. Kahit search mo siya dito sa magnifying glass. So you need to check pa rin itong mga accounts na siya pumasok. Pero para mapabilis tayo, ang problema kasi kapag ganun yung gagawin natin, diba, isa-isa, pasok mo, ganyan, to-check mo pa lahat ng account, it's very time-consuming. So for now, we can process everything muna. And then once nakapag-reconcile tayo, we can just remove them later on naman. Yung mga open invoices, yung mga spend money na hindi naman dapat, yung mga ganyan. Okay, so halimbawa ito, hindi tayo sure para saan to or anong spend to. Pwedeng ito, ilagay muna natin siya under draft. Ganyan muna siya. Nasa draft muna siya. Okay. Since usually bayad na to eh. Diba? Okay. Dami. See? Daming Woolsworth, pero wala yung amount na hinahanap natin. So probably nabayad siya somewhere else. Hindi lang siya dito. Could be sa other accounts. So just keep processing them all muna. So once na-reconcile naman natin silang lahat, sige po, gawin nyo ng kasi baka makukorek naman natin yun eh. Sige, process lang lahat muna.
Tapos ito, nag-account siya din sa Tapos hindi pa natin makita masyado yung tax niya. Ano ba? 1.32 ba? So, nakikita niyo po ito. May portion na taxable at may portion po na hindi taxable. Oo. Ito pa yung confusing here. Sige. Gawin natin. Proceed muna ako dun sa isa. Park ko muna yan. Sandali. So, pag unsure ka, siguro i-park mo na lang muna. Diyan lang siya. Diyan lang siya. Oo, Magsisipin lang dyan siya. lang siya dyan. Skip mo lang. Ito lang yung mag-skip, pero siya hindi mo mawala. Ganun lang. Ayan. So, word again. Ito pang mahirap sa mga scan na to eh. Or 54. So, hindi siya para dito sa account. Ano pa yung isang account na medyo marami? Parang wala siyang tax. May tax ba siya? May GST. Wala na. Wala po. Wala siya. So, yan, be observant din sa part na yun. Sige, we can... As purchase talaga siya. Hindi natin siya ma-identify saan siya binayad eh. Kaya gusto ko sanang ma-identify saan siya binayad. Visa debit. Yan yung ginamit niya. Visa debit. Pero bang 010? Wala naman. O, 5677. Ayan. 5677. May ganun bang number? Check. Okay lang i-check ko. Sige. Sige po. Ano pala? Ano po yung ending? Wala. 5677. Wala po. 010 wala rin po. Wala po. Mahirap sa mga receipts. Oh, 3930 po. Yan yung card. 3930. Wala rin po. Ay, ayun pala. Kay ano? FBN transaction. Ito. FSBN transaction account. Tingnan natin kung nandun siya. Pwede pong pabalik sa 0. Punta kayo dun sa account na yun.
Dito po sa first tab. Sige po, dyan na lang. Yan. Ito, 5390. Tingnan natin. Kasi 3930 siya eh. Sorry. Parang, ayan nga, 5390 nga. Pa-search po, wool. Try niyo yung wool. Search. Ay, hindi po dyan. Dito yung search na to. Hindi Ay. dyan. Dito po. Yan. Tingnan po natin. Scroll down. November 4. Wala. Wala siya. Wala. Pero dito siya dapat. So, sige, ang gagawin natin yan, we need to publish it as awaiting payment, kahit na-receive siya. Yan ang problema lang dyan. Kasi kailangan pa siyang bayaran, pero bayad na siya. Mhm. Eh, hindi naman natin ma-identify saan siya nabayad, kaya medyo doon yung struggle dyan. Mhm. Awaiting payment po talaga. Yun na nga. Yun na nga yung sinasabi ko kanina, Miss Kelly. Diba? Kasi kailangan natin siyang i-awaiting payment. However, dapat mabilis tayong mag-process kung awaiting payment natin siya. Why? Kasi baka kala niya open bill pa rin siya wherein Kaya bayad nga na siya. eh. Diba? So, we need to do Mhm. it faster. I-awaiting payment naman natin siya. Pero kung ayaw mong i-awaiting payment natin siya, wag na natin i-process itong mga post work na to. I think it's a waste of time naman. So, ang gagawin na lang natin during cash coding, kasi receipts naman itong mga to eh. Ako kasi ang diskarte ko sa receipts, lalo na pag hindi ko siya alam kung saan siya binayad, gagawin ko cash coding na lang. Okay, cash coding, then manually attach natin yung invoices, mga receipts. Ganun na lang. Ikaw, kasi kung i-draft ko to, babalikan mo na naman ulit yan, di ba? Nasa draft siya, pero hindi mo siya mamamatch sa kahit anong mga bank feeds unless in-awaiting payment mo siya. Ganun siya, hindi siya lalabas. Ikaw, it's up to you. Ako, yun ang strategy ko kasi. Kapag alam kong receipts naman sila, at hindi naman sila invoices or invoices, at alam ko bayad na sila, pero hindi ko alam kung saan sila nabayad. I just attach them manually. Then, double check na lang ako ng mga GST niya from the receipts and attach it. Instead of syncing it using this Updoc. Same lang naman yung kalalabasan. Hindi, ang ano ko lang, iniisip ko lang kasi, paano yun, gaya nung receipt na yun, di ba? Should be under siya dun sa account na yan, kasi dun sa binayaran. Di ba supposedly dun siya lalabas? Pero bakit wala siya? Anong account? Sige po, anong account? Yan po, saan siya binayaran? Di ba yung, nung sinerch natin yung account number, yun yung matching, yung 5. Hindi naman po siya 3930 po siya. Oo. 5390. Hindi po siya 5390. Ah, It's hindi ba siya 3930. Okay. Akala ko 5390. Ganun po siya. Okay, if you want to speed up the process, yun po yung best advice na mabibigay ko sa inyo. Kung receipts naman siya.
Okay, kung alam naman po natin bayad na siya. Okay, ganun, yun yung akin kasi ako ganun ginagawa ko. Meron din kasi ako mga client yan, sabi ko nga sa'yo, ginamit ko rin tong Hubdoc, pero yun nga may mga changes na here in Hubdoc. And then meron din akong client na ginagamit yung Receipt Bank or yung Best na ngayon. Iba na yung pangalan niya. So pag alam ko na na receipt to, pero hindi ko sure saan niya binayaran, ang gagawin ko na lang is hintayin ko, maghintay pa ako. Bawa, recent naman siya. Hintay pa akong mag-sync yung mga bank feeds. Kapag nakita ko na yun, nabayad to sa ganito, pwede ko naman. Actually, ganito kasi yan. Ang hirap explain. Paano ko i-explain? Pwedeng ako muna kasi pina-process ko pa siya. Isabihin ko lang kung ano yung usual process na na-encounter ko dati dun sa mga previous ko. 'Di ba normally kasi nagpo-process kami, yun yung mga invoices, yung mga purchases to suppliers. 'Di ba may ano naman talaga yan, kumbaga mas madaling i-track kasi 'pag nagbayad ka, mata-track kasi sanay din ako nung yung cheque at saka electronic fund transfer. So 'pag nandiyan na yung at the end of the month, nagba-bank recon kami, based din talaga dun sa actual downloaded bank statement at saka dun sa actual na nag-clear kay bank. So kung ano man yung difference, ina-account namin yun as bank charge or kung ano man yung difference, hinahanap namin kung ano man yung difference. So sa mga receipts naman kay customer, lahat din yun may invoice eh. Tapos doon naman sa mga expenses, mga petty cash expenses, yung mga ganyan tape receipts, meron kasi kaming revolving fund. So, yun, separate naman din yung monitoring. Kaya, kumbaga, yung pag-disburse dun sa, alimbawa sa isang certain account para ma-fund yung revolving fund, hindi siya magulo. Maa-account mo siya separately. Halimbawa, nagbigay na sila ng receipts. Di yun, debit expenses tapos credit dun sa revolving fund. Hindi siya nami-mix up dun sa main account. Yun. Ito, dinadigest ko pa na ang daming receipts. Parang, 'di ba, lahat ba yan magre-reflect dun sa bank statement ni client? Yan yung mga receipt na yan. Doon ako nalilito. So, yung mga tape receipts na yan, para saan? Good Wherein dun, question. Okay. So, mm. ganyan yan. Ganito po kasi yan. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, Miss Kelly, you have to ask your client if lahat ng mga transactions na nasa Hubdoc ay ginamit nila yung mga accounts in zero. Okay, yung mga business accounts nila sa zero. Kasi kung nasa business account yan ng zero, basically lahat yan, magmamatch siya. Diba? Pero Supposedly, oo. in some cases po talaga hindi lahat ng card tawag dito, naka-install sa zero. It could be their personal account. Sinasabi niya lang are you mixing up your personal and business? Sinabi niya doon, no, 'di ba? Pero baka may Sabi mga niya, instances pala talaga na-mix up niya yung personal niya. At hindi natin pero mahanap. Or pwede rin po yung mga card na-expire na, nare-renew po yan. So, naiiba-iba yung mga last 4 digits nila. so, pero pwede rin to. Kasi may nabasa din ako dun sa ibang email niya na may mga receipts. Halimbawa, di ba, may pinuntahan meron silang client. Tapos, nag-overnight sila. Tapos, kung ano man yung tapos kung ano man yung ginastos nila for that particular, dun sa transaction na yun.
china-charge nila yon kay client. Possible ba yon na may mga receipt na nahalo dyan na supposedly for ano siya, for collection siya dun sa kay client or for charging siya kay client? May ganun Could bang be. ano? Could be. Posible yun. May chances siguro if may ganong klaseng scenario siya na minention sa'yo. Mga expense claim kay customers, yun ba yun? Baka ganon. So, ang gagawin natin yan is, kung wala talaga sila sa zero, okay, you just need to, you will not process them. Okay, i-move na lang muna natin sila sa, tawag dito, for queries. Mga i-query natin sa kanila. If this is really related for the business. And then if this is related for the business, paano sila nabayad? And then For from there, me, oo, for me, mas agree ako sa ganon, na ipapark natin sila somewhere, yung mga receipts na to. Tapos, i-ano natin sila, yung nasa list sila for queries para at least sila mismo makapag-confirm, si client makapag-confirm kung para saan din yon. Kasi 'di ba baka under siya kay MyStar, under pala siya kay Aero 3D, yung mga ganon para ma-account din siya natin siya properly. So I prefer po yung ganong option. okay lang yung Miss Kelly, kung ano ang gagawa dyan. Sige lang. If you think naman that's the best way, go ahead. So ang tanong ko lang, paano ko gagawin yun? Yun po. Yun, wala kang gagawin dito. I-skip mo sila. Okay, or we can add tag here. Ito, mayroong tag dito. Sige po. Para madali silang, para kumbaga, para madali natin sila makita na ito, na-review ko na to for query siya. So, dito ko siya ilalagay. Yung ganon, para hindi na siya nakakadagdag or para nababawas na rin siya dyan. May ganon, may possible ba yun? Ay, wala pala akong access. Ay, sige po. Ayan. Inokay ko na po. Shari, masakit na ako buntok. Naranap na ako. Pati ka pa man. Atin ko pin Kenny. Sumubo ko pa na. Sige, go. Mahanta mo. Ayan. So, ito. Nag-add ako ng tag for query. Pwede pala yun. Add tag. Okay. Okay, we can find it. Tapos, And then you can also add notes here. Ano yung query mo? Ito. Yan. Say, I cannot find. Hindi ako kaya. It's this business expense. Ganun. Where mga simplihan na lang natin. Tapos save. Tapos all at once, pwede ko siyang i-send via email sa kanya, gano'n? Hindi. Pupunta siya dito. Kailangan check yung Hubdoc, yung mga for queries mo. Kailangan siya mag-open. Yes. So, alam mo, ganyan, mag-set kayo ng meeting. Pero I think it's better that way. So, lahat ng question mo, masagot niya agad. Bagay. Nice idea. Kasi ako ganun yung mga yan, alam mo na yung mga businessman yan. So, busy-busy ang mga tao yan. So, ganun. At least yan, makikita mo naman may notes siya. Yun, no? Pag kinlip mo yan, ayun. And then, alam mo, nag-send tayo ng email. Sinend natin yung query list natin, yung mga coding query list. In summary, lahat ng progress natin for the cleanup. And then, highlight natin yung mga parts for clarifications, ganyan. So, parang isang email sila na may mga links. And then, at the end of it, you can actually schedule a call to discuss everything so that, ganito, mas mapadali lang. To make it easier for you, and I can get the answer as quickly as possible. Parang gano'n. Gano'n na lang, para mas organized siya. Ayun, ito rin, hindi ko rin siya ma-identify sa siya pinahid. So, for query na lang muna. And then, kung same lang naman yung question, copy-copy lang yung mga notes. Paano po siya? Copy. Tapos, i-click ko yung then, punta ka sa notes.
And then paste mo lang and then save. Pwede pa-try ako ng isa. Sige. Sige po. Asan na? Wala nang Woolworths. Ayun, Woolworths. Yung copy mo kanina, nakaano pa rin yun. Add tag, no? Yes po. For create. Ayan po, nandiyan na. Ayun. Tapos, ang ganda. Tapos, ano yung notes? Ayun. Ito? Add notes. Yes po, notes. Yan. Okay, see. Okay. Tapos, okay. So, pag may ganitong icon, matik na ano ko na siya. Na-review ko na. Okay, thank you po. Pero hindi naman po lahat ng Woolworth tab. Siyempre, dapat you have to check it muna. Pero kung hindi mo talaga siya nahanap, doon po tayo maglalagay ng mga notes. Okay, baka yung iba palang Woolworth na doon sa hybrid. Diba? So, yan. Before tayo maglagay ng notes, dapat na-check muna po natin. Alright, so, ano pa ba? Signarama. So, ganun po, sunod-sunurin nyo na lang muna. Let's say, for Signarama, sige po, try nyo. Control F, Signarama. So, lahat ng Signarama muna ipaprocess nyo. Sige po. Control F. Tatlo. Ayun. So, at least yan. Check natin kung meron na pong Signarama sa 0 na pinrocess before. 2, 7. Pwede yung invoice muna yung hanapin ko. Pwede Oh, naman. the fact na 2327. Kalabas naman po yan yung invoice number. Pero ako kasi minsan amount na agad eh. Pero okay lang naman. Pwede naman. Sige. Invoice number, reference number. Signarama. So, mag-sample tayo. Magkano yung amount dito? Pwede ko na to i-close. Sige po. Pwede na rin. Asa na ba? Habang. Pala, sorry. Nalito na. 1,011.08. So, wala. Wala pa siya. Mag-sample tayo. Marketing. Pero tingnan natin kung ganun din yung content. Ganyan din kasi ako mag-check. Wait lang. Feeling ko kay Aero Tribu to. So, yun. Pag ganyan, sinacharge na marketing promotion. So, i-ano ko po. Document type. Invoice. Signarama. Invoice 2327. Ang date niya is, tama, October 18, 2021. Amount is correct. 1011.08. GST 183.83. Ba't po magkaiba? Alin po? 183. Amount paid. So, may payment na nangyari. Pero kailangan ang
Ayun no, may payment ng September 30 for 1,100, yung kalahati nito. And then merong balance pa ng 1,011.08. So try niyo pong i-search tong 1,111.08. 011.0. Yan. So tingnan niyo po yan, payment siya. Sige, punta po kayo sa invoice na to, 2327. Ano po yung invoice number ng ginagawa niyo? Oh, na-process na po siya. So this one, archive na lang po. Oh. Eh, bakit hindi ko siya nakita kanina? Baka sinerch, ano po bang ginamit niyo kanina pag-search? Anong tinype niyo kanina? Signarama. Tapos binrowse ko lang siya. Balik niyo po, sige. Balik kayo dun sa Signarama. Ah, sige pa. Signarama. Sa pinakauna po. Yun. Yun. Hindi lang natin tinignan. Siguro nakita natin yung 1,111. Mm. Yun. Good So, catch okay yan. na At pala. least nakita niyo yung ano, bakit ganun yung amount. So yun, dapat talaga observant. Oh, ito. Ang gagawin Archive. ko na dyan. Archive na po Dito. yan. Dito po. Ayun po dito sa gilid, archive. Do you want to make changes? Archive instead. Dito po sa ano, publish, next. Sa baba. Wait lang. Natatakpan na to. Taas ko lang. Dito. Sa taas lang po, sa taas. Do you want to make changes? Yan, Archive archive. instead. Okay. Tapos na. So, ayan. Ano lang po. So, Signarama ulit. Next, para tuloy-tuloy po kayo. Iba tatlo po yan. Bakit hindi siya agad lumilitaw? Punta po kayo ulit I-control F. ng, oh yes, Control F Control F ulit ako para ulit. makita niyo po siya. Okay. Close niyo muna po ito. Yan. Close niyo po yung Control F niyo, tapos mag-Control F ulit kayo. Control F. Wait lang. Nakasagabal kasi itong ano, tab. Ayan. Close ko po. Another one. Signarama. Kailangan niyo sigurong i-scroll. Kaya po dito, try niyo dito. Oh. Yung magnifying glass dito sa may hubdoc, dito sa gilid. Ayan, Signarama. Ayan, try niyo po. Siya lumabas. Sa Control F. Punta ko ulit dito sa ano. Close ko lang to. Tapos sa review tab. Tapos Control F. Nakawala na. Pwede rin po dito Pwede sa mga folders. Balik po kayo. Show Show folders. folders. Okay. Tapos punta kayo sa Signarama folder. May shortcut ba yun? Browse lang Yeah. talaga. Signarama. And review tab. So wala na. I think wala na. All, try niyo Okay. po tong all. Itong click tab na all. Diyan lang po kayo Saan sa po? folder na yan. Punta kayo sa Okay. all. Ito. Para check nyo. Ayan, naka-check na po lahat. So, ibig sabihin, process na po sila lahat. Alright. So, ayan. Okay na yan. So, balik po Balik. kayo ulit sa all documents. Sa all documents. Doon po sa taas. Di ba yung folders sa taas? Okay. Hindi dito sa tab na to, sa all. Hindi po. Ito dito sa mga folders. Yung 4,443 kanina. I-scroll up ko siya. Ayan. Okay. Then, review tab. Kailangan ko munang umakyat doon. Hindi siya matik na mapupunta kay review tab. Hindi. Kung nasan po kayong folder kanina, doon yun lang yung ma-open nyo. But if you want to see all the documents for review, kailangan nyo po yun. All documents, review tab.
And then, lagi niyo pong i-filter yung pinakahuli po. Sige, filter niyo. Yun. Yung pinakaluma. Oldest. Yan. So, ayan. Meron pa palang pinakamaluma yung Hardy Estate. Ayan. So, yan. Try niyo po yung Hardy Estate na yan. 2, 4, 3. Search ko muna dito. Hardy Lands at Hardy Estates. Invoice number ay 243 January 8. August 1 pala. Yes. August 1. Baliktad yung ano nila, date. August 1, 2020. Date, month, year po sila. 243, wala pa si 2. Ay, sige, Ito, yun na yun, meron. nandiyan na. So, archive So, again. Mm. Yes. So, pabilis lang po yung trabaho niya. Edit document po dito sa gilid. Ito po, yung pencil. Sa may right. Yan. And then, archive. Potential Yan. So, yan, nag-ano siya. Sa Nagpa-prompt. yes, nagpa-prompt siya. Hindi katulad nung kanina, ba't di siya nag-prompt, no? So, ano ayan. pong gagawin ko dito? Archive. Ato pala sa archive. Sali mo kung halo-halo ka niya. Papali na na. Hello. Hello, Kel. Hello. Opo. Manyaman ang halo-halo. Mga kang halo-halo. Oo naman po. Manyaman ito. Yes, mga mo minsan. Sige po. Asan na? Wala Territory, na. yes po. Ayan, ariyan mo na yan. Yan. Territory depth. Okay. So, this one, it's like a notice lang siya, diba? O parang ano lang. 10568 Pulawan yan. 0. Getting better. Wala. Try po contact name. Anong Kasi ano na siya? TDC. Territory. Natin. Baka hindi pa na-process. Anong date po ba yan? Okay, so try nyo po pumunta dun sa bank account na hybrid trust. Try lang natin, baka merong ganyang payment doon. Yung isang tab po yung gamitin nyo. 105.63. Ito. Dashboard. Ayan. Pwede kong i-search na direct dito. Hindi siya lalabas. Hindi pa siya kasi nasa system. Parang floating pa siya to reconcile. Ganun. Bank statement po lagi tayo. Ayan. Then search. Yung amount? Yes, exact amount po yung click nyo po. Dito po. Minimum amount then exact amount. Click nyo po yung exact amount. Yan. 16. Yan. Okay, so hindi siya hybrid. Pero tama yung amount, no? 105.68. Right. Yep. So, dahil wala siya. Okay, so for query mo muna. Okay, park. Pwede mo siyang i-park. For further checking, pwede kang maglagay ng ganong tag. At least kapag nare-reconcile na natin yung mga other accounts, we can check yung mga tag na yan, diba? Baka nandyan pala siya. So, enter lang po. Ayan. Ayan.
Then, lagay po kayo ng notes. Sabihin mo, pwede po kayo maglagay ng notes na yun, kung ano ba yung gagawin nyo to check with other accounts before archiving, ganun. Yan. Sige po. Ganun na lang. So, yun, ganun lang naman po. So, yan muna yung task natin. Actually, yan talaga yung gusto po natin malinis muna. So, once nalinis natin yan, all the review tabs. So, sana bukas okay na yan, Miss, Miss Kelly. So, make it priority na lang after yung soft phone mo or if unahin mo na yan, ikaw na sa'yo. Pero, yun yung assignment mo. Sana matapos tong review tab mo. Please, manote mo na lahat sila. Ilan bang Sige items po. yung nasa review tab natin? Ano ko po malalaman? Tingnan natin. Kasi all documents lang siya lahat. Meron pong access. Kasi all documents lang yun nandito. Tignan ko lang. Pero yung mga invoice na nandyan, saan galing yan? Galing lang din sa mga emails? Ganon? Ito, in-upload nila. Ayan o, upload Okay. documents. Sila nag-upload niyan. Then, for you to process it. So, ganun po siya. Upload ni client, bookkeeper will process HubDoc, tapos magsisync siya sa Zero. So, Zero, basically, magre-reconcile ka na lang. Ma-match mo na lang sila. So, Okay. kasi si HubDoc, it's a receipt management software. So, parang, dito ko itatapon lahat ng resito. Bookkeeper, ikaw nang bahala mag-process niyan. Parang ganun siya. Pero sa ngayon, yung ibang, invoices, nasa mga emails eh. Ang bulk of emails, puro mga invoices eh. And yun, edi after this review tab, pwede din nating tignan yung emails for attachment din ng mga tawag dito. Attach natin sila sa mga tawag dito, sa Zero. Yan. Okay. Mukhang konti lang siya, Miss Kelly, Kasi tingnan mo naman tong bar. Hindi naman siya ganun kaliit. Sige, i-ano ko po mamaya. Oo. Submit ko mamaya. Yun. Para makausap tayo kasi gigil na gigil ako nakikita yung mga reconciliation na yan. Yes, So, yan. Just to, speeden up the process din kasi nagma-March na, diba? So, baka kasi, na yan. Huwag na natin paabutin ng June kasi nila yan. Magpe-prepare na naman sila ng mga tax filing nila for yun, next financial year na. Correct. Tips naman dyan, Miss Shari. Ayun nga, di ba? Pinapabilis ko na nga. So, unahin mo na yung HubDoc. So, unahin mo na talaga. I-process na natin yan. And then, yun nga, after that, cash coding na tayo. Process Kasi na from natin. time to time, ang daming, ito po, papakita ko lang. Ayan, may mga, yan, ito mga naka-read dyan. Yan yung mga nireview ko, inano ko. From time to time. Ngayon, marami nagpa-follow up, overdue na daw, mga ganon. So, i-coordinate ko lang kay client, no? Double check ko lang. Double check ko lang kung yung mga, currently, ang ginagawa ko ganito. And then, nire-review ko tong email. Nagpa-follow up sila. Ginagawa ko, check ko. Kung may statement of account, alin dito, yun nasa zero na, alin yung wala pa. Pag wala pa, humihingi ako ng copy ng invoices. Tapos, na-encode ko siya sa zero. Ganun yung ginagawa ko. Tapos, kahapon, dalawang supplier yon yung sinabihan ko si client na eto, na nagpa-follow up na. Yun, sabi naman niya, isasama niya sa next batch payment run. Yun. Tapos yun nga, I think that's part na ng job mo. So before ka magbigay ng amount kay dapat you have to make sure na wala nga duplicate payment. So ikaw mismo, you'll do extra mile to check if nabayad nga naman tong invoices na to or kung hindi pa talaga, open invoices pa talaga siya. So yun yung mga extra mile na gagawin mo din while doing it. Kahit hindi pa malinis yung account mo. Like,
yan, yung bank recs natin. So, Pero tama ba yung validation na ginagawa ko? Na dito, from here, ayan, nagsa-search ako, yon yung invoice number, yung amount, tapos kung wala, that's the time na ine-encode ko siya. so ganun, Tama ba or may extra effort pa kung kailangan gawin? hindi ba na-encode yung invoice? Yung po ba yung sinasabi niya? Halimbawa, pag check ko dito, wala yung invoice number, wala yung amount. Pwede rin naman po yan dito sa may, invoice, supplier invoice ba to o customer invoice? Ano po, more of ano pa lang yung na-encounter ko, supplier invoice. Supplier invoice, punta na po kayo sa purchases para sigurado kayo. Okay. Ito, yan. Halimbawa, yan. Bills to pay. Punta kayo bills to pay. Okay, so dito, search. Okay. Halimbawa, hinahanap mo si BOQ. Mas mabilis. Lalabas lahat ng BOQ. At saka yung mga reference. Oo nga. Mas mabilis nga siya. So, Okay. at least nahanap niya siya. Kaya, specifically, you can enter here the reference number. Halimbawa, 2327. Diba? So, Kasama na dyan, so kumbaga lahat ng awaiting approval, draft, yes, awaiting payment, yes. nandyan na Tab, lahat. yep. Kita niyo po yung statuses. Awaiting payment, paid, paid. So, yan. Kaya pala. Okay. Ganun Thank din you sa sa info. side ng sales. Lagi ka dun sa alt tab lagi. And then, kapag nagra-run ka naman ng mga AR, yan, agent payable and agent receivable, punta ka ng reports. Lagi. And then, kapag nagra-run ka naman ng mga AR, yan, agent payable and agent receivable, punta ka ng reports. Version pa to. Yan, so payables and receivables. So, if you're looking for the agent payable summary or agent payable details, pwede naman tingnan. So, let's say summary. So, lahat ng basically mga suppliers nila nandyan po sila. And then, adjust nyo lang po sila as of, say, today, yung mga June na. Ayan, nandyan sila lahat. Okay, so, halimbawa, tingnan mo si Air Archer, parang it doesn't make sense from their statement of account. So, tingnan nyo po. Baka meron na palang payment, pero hindi lang pala floating pa rin, hindi pa naka-apply here. Okay, so, lagi rin po kayong humihingi ng statement of account sa ating mga suppliers. Why? Since hindi pa malinis yung books, to be safe lang din, is that dapat nagmamatch yung babayaran natin from their statements. Okay, so yun na muna yung gagawin natin. Pero once na up-to-date naman tayo, hindi na natin kailangan humingi ng mga SOA. Okay, pero parang excuse na lang natin yun. Hey Chris, sabi mo ganyan na, okay, we're gonna process. Could you please give us the updated statement of account so we can also check it in our records? And then, we'll So, ganun lang po. Para lang sigurado tayo na tama yung pabayaran natin. Iwasan natin yung overpayment. Yep.
Okay. Sige Okay, po. so basically, Thank you. yun lang po. So, and proceed with HubDoc. So, Okay. process all HubDoc Review review tab. tab. Apo. So, itag na lang po yung mga for further clarifications. And then, yun, ikaw nang bahala may excuse dyan. Alam mo na yan. So, ganun lang po. Para lang sigurado tayo na tama yung pabayaran natin. Iwasan natin yung overpayment. Okay. Sige Okay, po. so basically, Thank you. yun lang po. So, and proceed with HubDoc. So, Okay. process all HubDoc Review review tab. tab. Apo. So, itag na lang po yung mga for further clarification Okay. and yung mga query. Sige po. We'll do that. Okay. Turn on. Proceed tayo ulit sa mga ano. Sana makausad na rin tayo sa bank recs natin. Sige po. Meron na rin. Share ko na lang din na meron na rin akong bank statement. Yung iba. Oh, that's good. Yeah. Pero gusto ko kasing linisin mo na itong pinakamarami bago ko mag-move dito sa mga maliliit-liit na items. Sige pa. So currently we have bank recs and hybrid house. 767 items. Reconcile item. Dumadagdag ata everyday. So, yun na. Goal natin, bawasan yan, hindi dagdagan. Okay. Sige po. Ayan po. Sige, yun na muna po. And tintin nyo na rin pong ayusin yung mga emails nyo para mabawasan. So, pwede bang malaman yung daily routine nyo para lang sakaling I can give you some advice then. Ang ano po yun? Daily routine for this client. Ayun. Sa umaga, check ng emails. Tapos, depende naman dun sa mga transactions like this. So, ayan. Check ng emails, check ng mga invoice. Tapos, nagre-reply din ako dun sa mga suppliers. Mga ganon. Kung based dun sa mga ini-inquire nilang status na mga for collection nila. Tapos, dalawa kasi ito, diba? Tapos ito namang email from Beth. Pag may mga ad hoc siya, yun yung mga ginagawa ko. Kaya kanina, ito. May mga binalidate ako. Wait lang. So, for checking emails, how many hours do you spend mo dito? Depende sa 3 to 4 hours. Kasi gaya nito, may mga, depende talaga sa transaction. Ayan. Estimate, so 3 to 4 hours. Yan. Kasi inisa-isa ko pa yan, yung mga invoice na yan. Tapos, ayan, And then, basta how may many Excel hours- file ako nun. How many hours do you spend naman sa cleanup part? Yun yung ano lang. Dapat on a daily basis, nagsiset aside ka ng time for it. Kasi, let's say, yun nga, nag-check ka lang ng emails. Talagang ang emails, di maubos yan. Okay, everyday meron yan. So, dapat din meron tayong ginagawa dun sa pag-clean up para mas madali nating ma-handle yung mga future emails. Okay. Okay, Sige so po. bali, sa clean up, mag-set aside tayo. So, you can set aside the remaining 4 hours mo or at least 3 hours ng 8 hours na shift mo sa kanila. Para every time po na nagpo-coaching tayo, yung nakikita po natin yung mga progress na mas quicker. And let me know po kung halimbawa merong yung ginagawa nyo, it's kind of time consuming, and then if you wanna know if meron